Okay, so ngayon naman, in connection with our guests for today, meron tayong makeup tutorial. Embalming is both science and art. Hindi lang siya just preserving. Kailangan art siya. So kung art, ibig sabihin maganda sa mata. So kung hindi maganda ang produkto mo, hindi siya art. So you're not completing the two objectives of embalming a person or a body. Ako po si Angel Hazel with wings. So bakit ba natin to ginagawa? Para at least yung minimum na i-expect ng family dun sa mahal nila sa buhay na nag-past, ay at least alam nila how to question, how to ask, bakit, at hindi yung pag sinabing, ay ba't ganito, oo na lang sila dun sa sagot nung mga gumawa sa mga mahal nila sa buhay. Coming from the embalmers at coming din from a funeral industry, someone from the industry, is not to make fun of the procedure, to mock or para magkaroon ng issue lang. The reason why we're doing this, para ma-share po namin kahit not the complete process, but at least the minimum thing na i-expect natin when the inevitable arise in the family. Okay, so ganito. So this is just a makeshift. Wala naman tayong embalming table, but yes, there is an embalming table at kung ano yung kung saan mini-make-upan. So, may mga funeral home na may embalming table at merong dressing room. Dressing room. May mga funeral home kasi here in the Philippines na meron silang embalming room at pagkatas ma-embalm, ita-transfer sila sa dressing room. So, sa dressing room, dun nagagawa or dun nangyayari yung pagbibihis at pagme-makeup. Pero, karamihan dito sa Pilipinas, kung saan in-embalm, dun na rin dinidress at dun na rin bine-makeupan. Disclaimer lang ho, this is a makeshift embalming table. So, ang itsura ng embalming table, yan yung stainless, tapos may butas sa dulo, tapos medyo naka-recline yun ng konti kasi para yung flow ng tubig at pag nililinis natin, dumadiretso siya sa drainage, sa dulo. Okay, so bago yun, ano ba yung mga kailangan? At least, meron tayong personal protective equipment. Yes. So ito, isa to sa mga kailangan natin. Isuot natin siya. Okay, ulitin natin ano yung mga kailangan. PPE. From head to toe. From head to toe. Head cup. Head cup. Then the goggles, yung mask, of course the gown, gloves, and last but not the least, the shoe cover. Shoe cover. Huwag na tayo mag-mask. Masisira yung lipstick ko. Okay. So at least, assuming again na kumpleto to, so dapat ganito yung itsura natin. Yan dapat ang mga dala or suot ng mga embalmers when they face a body that needs to be embalmed or prepared. Kailangan ho nating intindihin na ginagawa ho yung ganitong procedure sa mga taong or katawang walang buhay. Wala ho tayo nun ngayon. Dadaan sila sa ibabaw ng aking bangkay. Ladies and gentlemen, may I call on our angel. Huli niya na to. Mr. Ray Lungkop! Palakpakan natin si Ray! Sobrang galing ng embalming mo, kaya niyang humiga mag-isa. Pero bakit parang kinakabahan yung ating Kinakabahan ba pasyente? siya? Ayan. Okay. So, the reason why we're doing this is just to inform, not to make fun out of this procedure. Again, this is the most that we can do because we don't want you to bring naman in, we don't want you to bring, we don't want you to come with us inside a board. At least lang may information kayo. So, syempre, hindi tayo pwede mag-embalm kung walang
death certificate. Okay. Yun ang Yes. unang-una. Yun ang unang kailangan. Will you please repeat it? Yun ang unang. Ulit-ulitin ko pa ba? Kasi ayaw naman natin na biglang mag-e-embalm tayo, hindi pa pala talaga siya officially declared dead. Dead. Unless may consent na hindi pa siya talaga official dead, gusto niya nang ma-embalm. Gusto mo na ba? O yun, so that is the first. So ngayon, ang una natin ginawa kanina ay tinanggal yung mga... Yung mga purges, maaaring may mga lumabas sa ilong, sa bibig. Siyempre, the first stage is to clean. So paano ba natin siya lilinisin? Yes, ginagamitan ng shampoo, ng liquid soap para mas mabilis yung proseso. Okay. So, ano ang susunod? So, nire-relieve natin yung rigor mortis. So, sa pagre-relieve ng rigor mortis, i-bend lang natin dun sa mga joints niya. Once na na-relieve yung rigor mortis, mas magiging malambot yung katawan. And mas magiging maganda yung daloy ng embalming fluid at mape-preserve ng mas maayos. So, this happens before and during the procedure? Yes. Kaya dapat talaga binabantayan. So, tama yung sinabi mo na dapat babantayan talaga ang procedure habang nag-i-embalm. Meron bang nangyari na iniiwan nila? Hindi tayo magsalita. Maano tayo dyan. Okay. Wag natin silang anuhin. Hayaan natin muna. So, at least yung family. At least, again we are just educating kung ano, the people or the family na sila yung mostly naapektuhan ng mga product of work na hindi na di-deliver ng mas maayos sa kanila. So at least ito, minimum na hahanapin nyo. Na-mention mo kanina, paano yun na habang ini-embalm, ma-form mo na yung mukha. O sige, pakita mo siya. So habang ini-embalm, inaayos na natin yung facial picture na. katulad ng... Katulad ng kung yung parang sad. Sige! Hindi na nagating. Hindi siya sanay sa buhay eh. Kasi nga hindi tayo sanay. So, kunyari, kung parang sad, what do you do? So pino-form siya talaga. Paano paglubog ang muka? Yung talagang... Paglubog yung mukha is, gagawin natin ng parang pwede tayong kumuha ng cotton, tapos lagyan natin Filler. or filler. Oo. Kung wala yung filler, pwede na din yung cotton. Okay. Di ba meron meron tayo yung itinuturo? Anong tawag doon? Ang tawag ay tissue builder. Kapag sobrang payat na yung body, yung face especially, tapos sabihin nung family, sobrang payat na niya si daddy or si mommy, hindi sila ganyan. So, ang ginagawa, nagti-tissue builder, tinuturok, tapos, magpagaano siya. Yes, Magkakaroon siya ng laman. Pero, hindi lang yun basta ituturok. Pagkaturok, gagawin pa rin yung Massage. Kailangan pa rin siyang i-massage para yung tinurok ng tissue builder is hindi naman po. Hindi mo nakabukol. bukol. It's an art. Yun na yun. Dito na pumapasok yung art. Yan na yung art. So, hindi lang siya sa makeup. It actually starts from the embalming procedure. Misconception ng embalming. Number 1, hindi po tinatanggal ang laman loob. Hindi ko alam kung sino at anong movie nyo napanood yan noong 1960 or 1970 na tinatanggal ang laman loob sa embalming. Hindi po. The process of embalming is removing of the body fluid and replacing it with preservative na, syempre, magpe-preserve ng body. Number 2, ano pa? Yung pagluha ng patay ay hindi dahil malungkot sila sa kabilang buhay. It's all because of the decomposition going inside of the body, pushing the fluid out dahil sa pressure build up. Okay. Wala po talagang gumagalaw na patay. Dahil lang po yun sa pressure din ng pinapasok na gamot. Okay, so ang next question natin, magkaiba ba ang makeup ng buhay sa patay? May mga funeral homes here in the Philippines that they use makeup specifically for the dead body. Ini-import yun.
Pero syempre, kung imported siya, alam natin na medyo mas mahal to. Medyo mas pricey ito. So, meron din tayo mga funeral home na gumagamit din ng local brands na pwede namang ginagamit sa buhay at ginagamit din sa ating mga nag-passed on na mga relative. Pero yun nga lang, mas concentrated ang oil base kasi nga wala nang natural body. Wala nang natural oil. Wala nang natural oil na lumalabas. So, the first thing that you do, you put just like the living things, you put foundation sa non-living things. So, tissue muna. Okay, tissue. Tissue. O yan, so may makeup pa na natin siya. Para po hindi madumihan yung damit kasi nakadamit na siya. Okay. Okay. So, ang makeup happens pag nakabihis na siya. Yes. Uy, alam mo may question ako. Alam niyo yung joke na biyak sa likod? Bakit nga ba biyak sa likod? May mga po kasi instance pa na hindi kasha yung damit. Tapo. Pero, Depende po kung sa family kung gusto talaga nila yung damit. ipupilit. Depende rin po sa pag-e-embalm. Depende rin sa pag-i-embam. Kagaya, Malambot. kung malambot, kayang-kayang isuot ng buo. Okay. Kung yung nakaugalian na ang cadaver after ng embalming ay sobrang tigas, kailangan ho talagang i-cut ang damit. So, ibig sabihin, ngayon, may mga bodies, may mga family members tayo na nag-pass on na hindi necessarily ginupit ang damit nila. Kasi maganda ang pagkaka-embalm sa kanila. Tama? Yes, tama. Pwedeng wala nga tayong chance to get a clothes that really fits our loved one who passed. Or, hindi nga po maganda yung pagkakagawa. So, matigas siya. Kasi nakaugalian na siya eh. Hindi ko siya masasabi na hindi tama yung pagkakagawa. So, sanay lang silang mag-embalsa mo ng matigas. Okay. O yun, stand corrected. Naging nakaugalian na siya. Kaya, Especially yung mga traditional embalmer. okay, so ngayon, ang unang-una talaga nilalagay ay, just like buhay, ano ang unang nilalagay? Foundation po. Sa mga ganito, may color na yung maganda na yung pagkakakulay sa. Kaya pala, maganda ang kulay sa embalming pa lang kasi nga, nilalagyan ng color tint yung Embalming fluid. fluid. Para pag pumasok nga naman dito sa kanyang mga veins, may kulay siya. Kasi kaya siya puputla dahil tinatanggal, dun sa procedure, tinatanggal na natin yung dugo. Yung dugo ang nagbibigay ng kulay sa atin. So, may mga funeral home at may mga embalming facilities na naglalagay ng color tint para yung body sa procedure pa lang, maganda na ang kulay niya. Maganda na yung pagkakakulay sa kanya. Galing mo kasi ano na ngayon? Konti lang. Konti lang po. Para natural pa rin po tingnan. Kasi alam mo, naalala ko dati, pag yung ang dami ng makeup, yung putok-putok talaga, sasabihin nila, wow, parang patay parang, di ba parang gano'n? Makeup ng patay, pag ang kapal-kapal. Yes, Kasi nga, they want, or yung mga dati natin, what they want, their purpose is to cover the napuputlang katawan or mukha ng body. But, because maganda ang procedure at sa una pa lang, sa body pa lang natin ay ginawa na natin ng kulay, hindi na kailangang kapalan ang makeup. So, sa state ng ating model na si Ray, make it Maganda na as po natural. we will make it as natural as possible. Yes. Sige, so, ang unang Okay lang. ilalagay ay Foundation. foundation day. So, konti lang. Baka humilik yan, ha? O, diba? Ganda. Nawala yung pagkakaibigan. Pwede ka mag-smile, ha? Pwede ka naman mag-smile, Yeah. di ba? Huwag ka lang tatayo. Ayan. Ayan. Pogi na siya. Ano, tingnan mo? Wala, yan na. Maganda na. Ganda Foundation na pa siya. lang. Yes. Okay.
Next natin ay Yung next natin is, kung maputla talaga yung lips na is, dagdagan na natin ng lipstick. At saka, ay kailangan ba natin ng kilay? Because kilay is life. Pwede naman po natin dagdagan. Konti. So basically, ang makeup talaga ng patay, ano lang highlighting lang kung ano yung kulay talaga niya. Yes, pag Yes. sa mga lalaking Body. yes, Oo. mga lalaki. Puro Mas- highlight lang. Apo. Kasi mas maano kapag babae. Marami pang Mas maraming nilalagay. Yes. So ano yung susunod? Lipstick. Konti lang kasi Oo, lagyan natin. Ano ang fulfillment na nakukuha mo every time you do embalming or you deliver the work? Yung fulfillment ko po is kapag na gugustuhan ng family yung gawa ko. Nagpapasalamat sila sa ayos ng loved one nilang nag-pass. So, Ayun ma'am, genuine yung family, yung ngiti na makikita mo. Especially yun na yung last memory picture na maiwan sa isipan nila. Kaya iba rin yung pakiramdam during my time na nag-embalm pa ako. sarap patulog, no? Pag ano. Iba rin kasi yung pakiramdam, iba yung genuine na pasasalamat nila. Doon yung parang, kahit gaano ka kapagod, ay, I'll do this again. Okay, eto. Lagi itong naririnig natin. Meron akong family member na uuwi sa galing abroad in 3 weeks. Paano ang embalming ng aking mahal sa buhay? Ang karaniwang sagot po kasi ay sige po, may additional charge. Di ba? May additional charge. Kasi nga, Maraming magagalit. Oh, may additional Sasagutin ba namin yan? Yes! Oo. Maraming magagalit. Tama ba yun? Tama ba na marinig natin yon na may additional charge? Hindi natin sasabihin kung sino sila, pero naririnig ko yon. Ako, ang sagot ko lang dyan, kung tama ang procedure na ginawa ng embalmer po sa ating family member, hindi kailangan ng extension for 2 weeks, another 2 weeks, kasi the body that is performed or given the procedure properly, Hindi, sabihin natin hindi na kailangan ng another re-embalming. There's no such word as re-embalming. minsan kasi yung mga nagtatanong sige po, embalm namin for 2 weeks. Tapos, okay, additional na lang po tayo pag another week. So, wala pong ganun, Sad to say po, wala pong ganun. So, at least, yung konting to. Maraming medyo, magre-react dito. But again, this thing that we share is for the family to know things. Para hindi po tayo na nawawala pag nangyari na yung mga ganitong bagay na oo na lang po tayo, oo na lang po tayo, oo na lang po tayo. Pag-oo na lang po tayo sa lahat ng sasabihin sa atin. This is just an information that we share. Gladly we share. Because these are stories that we experienced in this industry. Kunyari po, meron tayong mga kausap sa ating mga napiling funeral home or partner na magbibigay sa atin ng serbisyo, may mga additional naman talaga. But this can be the chapel, another day na paggamit ng chapel. Medyo maging aware lang po tayo na hindi po sa pagdadagdag ng formalin or sa embalming procedure. So, kasi tabi-tabi po sa ating mga matatamaan, kung may mga matatamaan tayo, but para po mas magkaroon ng respeto ang industriya natin, tayo rin po sa ating industriya, i-respect po natin ang mga trabaho din natin. And everything will follow. Again, these are just small informations, mga basic information that we share sa mga families na not very soon, but in time they will experience this inevitable. At least alam nila na, oo nga, ganun pala yun. Besides, kaya tayo nagwi-wake para makita natin yung huling memory natin with him, her.
So, syempre, gusto natin, ang huling memory natin, maganda. 'Di ba? Kasi kung hindi maganda yon, mas lalong ang bigat sa pakiramdam na, parang ba't ganun. So, at least now, we have a little information that we can ask and inform kung sino man ang mapipili natin magbibigay ng serbisyo sa atin or magiging kasama natin in the future dun sa ganitong inevitable event in our life. Again, maraming salamat, our model Ray. So, yan po. Again, sa aking favorite couple, embalming couple. Thank you, I've ma'am. known this two for 7 years now. And I'm planning to grow old with these people because bira lang ang mga taong may mga puso sa ginagawa nila. And I must say, I'm very proud na naging classmate ko sila at naging teacher ko siya at naging ninang ako sa kanila. Naging mother angel muna. Naging mother angel, tapos naging ninang sa kasal nila. That made me lola to their baby cloud. Thank you so Thank much. you po. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Thank you, ma'am. Long live! Long live! Embalming! Ako po si Angel Hazel with wings.